Sa programang ito, sama-sama nating kilalanin ang mga katangi-tanging Pilipino sa likod ng bawat kwento at tagumpay. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Siya ang tinaguriang prinsesa ng independent film sa Pilipinas dahil na rin sa mga hindi malilimutang karakter na kanyang ginampanan sa iba't ibang mga pelikula. Kinilala rin si Mercedes Cabral bilang one of the most beautiful actresses of her generation. Hi, I'm Jenny. Just like that, you won't even ask me why? Pinag-iinit mo na naman ulo ko eh. What do you mean hindi mo alam? Never kong na-imagine noon or naisip or nakita yung sarili ko na mag-aartista at mapupunta sa ganitong larangan. Aksidente na na-discover ko sa sarili ko na kaya ko palang umarte din. Hindi naging madali kay Mercedes ang buhay na kanyang kinalakihan. Dahil sa kakapusan sa pinansyal na aspeto ng kanyang pamilya, ay kinailangan niyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo at magtrabaho muna bilang isang modelo. Start ako noon sa mga prints lang, print ads. Hindi ako makapasok sa ramp kasi masyado maliit. Pero nag-start ako mag-model kay Alfred Galvez. Mas gumagawa siya ng mural. So, nag-hire siya ng mga artists. Biniro niya ako na, ba't ayaw mo mag-models? Ba't gusto mo bang i-try mag-model? Ikaw naman yung pipinturahan. So, ako parang, yeah, sige, okay, try natin. Unang beses kong maglakad kasi basically paint lang yung nakabalot sa katawan namin noon eh. Nakakatakot na nakakakaba. Pero iba din yung feeling and yung experience kasi may kita mo na pag pininturahan yung katawan ng model kasi it's moving art. Taong 2007 nang una siyang makatanggap ng acting award bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Baliw ng UP Inbox TV and Radio Festival. Wala pa ako masyadong acting experience noon. So nagulat ako na may nakuha ako na award. So sa akin parang binasihan ko yun na wow, siguro kaya ko ngang gawin to. So ayun, hindi na ako tumigil. Dinire-diretso ko na rin siya. Taong 2008 naman nang makilala niya ang internationally acclaimed director na si Brillante Mendoza para sa pelikula nitong Service na pinagbidahan din ni Coco Martin. Kinontak na lang ako ni Direk Brillante nga na may gagawin nga siya na film, naghahanap siya ng babae na prepare up kay Coco Martin. Hindi niya sa akin kinuwento yung buong storya ng pelikula. Ang ginawa lang niya sa akin is, kinausap niya at sinabi niya na gusto kong ikaw ang mag-portray kay Merly. Pero bago ko sabihin sa'yo yung character mo, gusto kong ipakita mo na sa'yo kung ano yung style ko. Pero may hihingin ako sa role mo kasi meron kayong bed scene. Tinanggap ko siya kasi una, kailangan siya sa storya. Nung in-explain niya sa akin yung laman nung bed scene kasi hindi lang siya parang pang-entice ng audience eh. May lalim siya.
Hindi ipinagpaalam ni Mercedes sa kanyang pamilya ang kanyang karakter sa pelikula bilang Merly dahil na rin sa ilang sensitibong eksena dito. Inisip ko rin, syempre, kung ano iisipin ng parents ko. Nung time na nasa Cannes ako, hindi ko alam na nakahanap ng pirated DVD yung tatay ko. Pinanood niya. Pag uwi ko sa bahay, pagbalik ko sa Pilipinas, nagtataka ako kasi yung nanay ko umiiyak, tapos yung daddy ko hindi ako kinakausap. So, yung kuya ko yung kumausap sa akin. Sabi niya na napanood namin. Sana sa susunod, pag may mga ganun kang eksena, sabihin mo, may intindihan naman ng magulang natin yun, maiintindihan namin yun, para alam namin na sa susunod, hindi na lang namin papanoorin. So, nag-apologize naman ako sa kanila, and then eventually natanggap nila na hindi may iwasan yun, na parte ng trabaho yun. Sa pagbabalik ng personage. Pagdating ko dito, nagulat ako kasi nung in-interview kami, ako, ang tanong agad is, so yung sex scene nyo ni Coco, ano yun, totoo ba yun? So may nangyari talaga sa inyo. Disappoint actually. Hindi naging madali ang pagtanggap sa kanya ng publiko. Binansagan din siya noon bilang starlet. Pagbalik ko from Cannes, nakita ko agad yung difference ng media dito sa and press people dito sa Pilipinas at sa Cannes. Like, nakakatuwa doon sa Cannes kasi napaka-intellectual ng media and press doon. Like, ang mga questions nila is about the movie. So, ang mga tanong nila doon is, ano yung storya nyo, ano yung gusto nyong ipakita sa tao, ano yung mensahe ng pelikula nyo bilang aktor, ano yung preparation na ginawa mo para sa film na to, yung ganun na tanong. Pero pagdating ko dito, nagulat ako kasi nung in-interview kami, ako, ang tanong agad is, so yung sex scene nyo ni Coco, ano yung totoo ba yun? So, may nangyari talaga sa inyo, ganun. So, ako parang, oh my God, parang nalungkot ako, nadismaya na hanggang ngayon, sa 5 taon ko na sa industriya, hanggang ngayon tinatanong pa rin sa akin yun. So, ako parang, ano ba to? Para lang mag-ingay o wala lang ba kayong matanong na bago sa akin? Hindi ko alam kung bakit ganon yung tanong nyo na hindi naman siya relevant dun sa pelikula na ginawa namin. Parang wala silang pakialam sa pelikula na ginawa. Mas importante sa kanila yung chismis, yung controversy, yung issue na nabuo between sa amin. So parang nakaka-disappoint actually. Ang challenge sa amin dalawa was to remove the starlet. Yung word na yun sa pangalan niya. Kasi, sadly, dito sa Pilipinas, kapag ang isang artista nagubad, tawag ka agad starlet. Feeling ko successful ako sa part na yun. Kami dalawa sa part na yun. Sa kabila ng kontrobersiyang kinaharap ng kanyang pelikula, naging kaliwat kanan naman ang parangal at nominasyong natanggap nito sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang pagiging nominado sa Cannes Film Festival. Dito rin niya natanggap ang parangal bilang the world's most beautiful woman to walk on the red carpet. Nakaka-flatter, na nakakatuwa na pagbalik din namin doon the following year, same paparazzi group, tapos kilala pa rin nila ako, kaya yun, nakakatuwa. Sobrang very flattering, yeah. Sa loob lamang ng 5 taon ay naging sunod-sunod ang pelikulang natanggap ni Mercedes. Napanood din siya sa Korean movie na Thirst sa direksyon ni Park Chan-wook. Naimbitahan sa pagbubukas ng 13th Busan International Film Festival noong 2008. Si Mercedes rin ang kauna-unahang Filipina na naging miyembro ng Asia Pacific Actors Network kung saan kasapi rin ang ilang Hollywood actors. At noong December 2013 ay inilabas sa mga electronic billboard ng Times Square ang Midnight Moment edition ng kanyang pelikulang Playtime sa direksyon ng London filmmaker na si Isaac Julian.
Mahalaga sa akin siguro pag nakaupo ako sa theater, tapos pinapanood yung pelikula na kasama ako, and makikita ko yung reaction ng audience. Lalo kapag sinabi nila na, alam mo yun, hindi ko nakita si Mercedes Cabral dito sa pelikula na to. Nakita ko yung character na pinoportray niya. Maliban sa pelikula, naging aktibo rin si Mercedes sa paggawa ng mga teleserye. Gusto kong gumawa ng character na psychotic, na dual personality, schizo. So may director po na magsusulat ng ganon, please, dito po ako. Gusto ko pong gumawa ng ganon. Bilang nag-iisang anak na babae sa 3 magkakapatid, may ituturing na prinsesa sa kanyang pamilya si Mercedes. Bilang anak, masunurin naman ako. Pero minsan, may mga desisyon ako para sa sarili ko na ginagawa. And then, saka ko na lang i-explain sa magulang ko. Pero nakikinig naman ako sa mga magulang ko, sa mga payo nila. Importante sa kanya sasabihin ng pamilya niya. So, the reason why we evaluate and we study the scripts at mga pelikulang ginagawa niya, kasi gusto niya maging bahagi ng pamilya niya doon. Sa ngayon ay pinagpapatuloy ni Mercedes ang kanyang pag-aaral sa University of the Philippines. At masaya rin siya sa takbo ng kanyang career bilang isang aktres. Papasalamat ako lagi sa mga opportunities na dumadating, sa mga tao na nakakatrabaho ko. Wala na akong hinihingi actually pagdating sa career. Sa pagbabalik ng personage. Ang TV is my bread and butter. Film is for my artistry and craft. Theater is for my soul. Nagsimula naman sa teatro ang tinaguriang reyna ng independent films ng bansa. Siya si Irma Adlawan. Sa loob ng 2 dekada ay mahigit sa 70 pelikula na ang kanyang nagawa. Huwag mo na itanggi, ikaw yun eh. At kung mabarkada ka dun sa mga masasama, hindi magiging adik ka. I never thought really actually that I will be in the theater. I auditioned and everything else is history. Si Irma ay nakapagtapos ng arts degree on speech and drama sa University of the Philippines. Naging miyembro ng tanghalang Filipino Actors Company noong 1991. Makalipas lamang ang 1 taon ay tinanghal na Best Stage Actress si Irma sa Toyama International Festival at Young Critics Circle. Ang kanyang pagkapanalo ay nasundan pa ng makailang beses dahil dito ay iginawad sa kanya ang Aliw Award Hall of Fame bilang Best Stage Performer. Matapos ang kanyang tagumpay sa teatro, pinasok rin ni Irma ang mundo ng pelikula. Nung nasa theater ako, takot akong mag-TV at saka pelikula. Kasi iba yung working system nila eh. So, I actually started television first before I got into film. It was actually Ricky Davao, a good friend of mine, ang nag-pursue sa akin. Sige na, ipaglalaban kita. Kasi ngayon na lang naman nila nakikita ang importansya ng mga taga-teatro eh. Na mas madali ang trabaho nila kapag taga-teatro ang kinukuha nila eh. Siguro may naipakita akong maayos na trabaho, so ayun, they started calling, tapos they started inviting. So nagsimula ako sa pelikula na kapatid ng kaibigan, ng pinsan ng bida, ganun kalayo. Yung pag pumikit ka, hindi mo naman ako makikita sa pelikula until the boom of the Philippine independent cinema. Hindi naging mahirap kay Irma ang pagganap sa mga karakter sa pelikula dahil na rin sa kanyang karanasan bilang aktres sa teatro. She is a producer's actress. She is a director's actress. Pag binigyan mo siya ng eksena, talagang super lagi ang resulta. Lalo na kung katulad naming mga indie filmmakers, katulad kong indie filmmaker,
I do things very fast. So siya, kayang-kaya niya mag-adjust at any point. Very, very, very professional. Maraming nagsasabi na marami silang naging problema sa mga taga-teatro dahil masyado daw malaki umarte. Na hindi ko naman actually naging problema. Siguro sa akin walang pagkakaiba except that siguro mas maraming gestures. It's the medium is different, but acting per se is the same because you hit the truth. You always hit for the truth, whether it's theater, whether it's film, whether it's television. Ang ano mo lagi ay yung katotohanan. Yun ang ipapakita mo. Totoong kang nagalit, totoo kang umiiyak, totoo kang nasasaktan. Katotohanan. Ako, most of the time, I do television, film. Kailangan kong bumalik sa theater every now and then. Sabi ko nga, ang TV is my bread and butter. Film is for my artistry and craft. Theater is for my soul. Isa si Irma sa mga nagbukas ng oportunidad sa mga taga-teatro na pasukin ang mundo ng pelikula. I am very happy that now nabibigyan na sila ng importansya, na nabibigyan na sila ng halaga, na nagkakaroon na ng need. Although merong bad effect. Kasi yung iba, ginagamit nila yung taga-teatro already. Kahit isang play lang nagawa nila. Sasabihin nila, taga-teatro ako. Sad. Sa pagbabalik ng personage. Ang dami na nating artista sa Senado, di ba? Na gawin man lang nila na in every 6 months or twice a year, in 2 weeks' time, all cinemas will not show any foreign film except Filipino films. Sa bawat karakter na kanyang ginagampanan sa pelikula ay nakatatanggap siya ng parangal at nominasyon. Dahilan upang kilalanin siyang the Queen of Filipino Independent Films. The independent film is still struggling, really struggling as compared to the mainstream. It's an accepted fact. Iniisip na namin siguro baka kailangan mas mabigyan ng pagkakataon ng independent films. For example, like, ang dami na nating artista sa Senado, di ba? Na gawin man lang nila na in every 6 months or twice a year, in 2 weeks' time, all cinemas will not show any foreign film except Filipino films. Well, it's still a long way for us. Pero sana yung mga artistang nagiging politiko, matulungan naman nila yung side of the arts na talagang naiiwanan. Alam ko, last in the line of ang arts talaga. Pero sabi nila, ang kaluluwa ng ng bayan, nasa arts. So sana hindi nila makalimutan. The award for Best Performance by the lead actress is given to Irma Adlawan. Sa nakalipas na taon ay muli ring nakatanggap ng Best Actress Award sa Cinemalaya si Irma para sa pelikulang Transit, kung saan nakasama rin niya si Mercedes Cabral. Maganda itong nangyayari sa independent film industry natin kasi nakaka-create ka ng mga bagong writers. At saka yung mga writers na to, mga talagang they have ideas that you don't know that existed. Oo nga, no, pwede pala. Kaya marami pa sigurong dadating.
Para kay Irma, ang independent films ang nagmulat sa publiko sa realidad ng buhay at mga tunay na pangyayari sa ating lipunan. Patuloy ang pag-usbong at pag-unlad ng independent film sa Pilipinas, dahilan upang higit na mapagyaman ang kakayahan at husay ng Filipino artists tulad nila Mercedes Cabral at Irma Adlawan. Hanggang sa muli, ito po ang programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Hi, my name is Angeli Gomez. I'm 20 years old and I'm from the Philippines. I wanted it so much, but at the same time I didn't expect it. So to actually hear the Philippines, I was overwhelmed. Maria Venezra, 22, Philippines! Akala ko bad publicity yon. Akala ko it's something na makakasira sa buhay ko or makakasira sa future ko bilang isang tao. Pero God has really a way of turning something negative into something positive.